Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga Slayers na may tungkulin na protektahan ang mundo mula sa mga halimaw na tinatawag na Savage. Isa sa mga ito ay ang estudyante na si Hayato na nakakuha ng highest 100 compatibility score sa military school na Little Garden. Sa eskwelahan na ito tinuturuan ang mga estudyante kung paano lalabanan ng mga Savage gamit ang kanilang sandata na tinatawag na 100. Habang papunta na si Hayato sa Little Garden ay napanaginipan na naman niya muli ang araw nang atakihin sila ng isang Savage nung bata pa siya. May kasama siya dito na isang batang babae at nang magising siya ay napatanong siya uli sa kanyang sarili kung sino kaya ang babae na iyon. Ilang sandali lang ay nakarating na siya sa Little Garden at pagkababa niya ay napansin niya kaagad ang dalawang babae na gusto sana siyang salubungin. Matapos niyang makaiwas sa mga ito ay bigla naman siyang nilapitan ng isa pang estudyante na nagpakilalang si Amil na gusto ding makipagkaibigan sa kanya. Katapos nito ay muli niyang nakausap sila Risha at Fritz at humingi ng tawad sa kanya si Risha dahil sa nagawa nito kanina. Pagkaumpisa ng entrance ceremony ay ipinakilala sa kanila ang Student Council President at Captain ng Little Garden na si Claire para magbigay ng welcome message. Biglang dumating dito ang dalawang babae na sumalubong kanina kay Hayato na sila Noah at Leo. Dahil sa huli na sila sa entrance ceremony ay napagsabihan tuloy sila ni Claire at kaagad na pinapaalis ng Little Garden dahil sa paglabag umano nila sa simpleng tuntunin ng eskwelahan. Balak sana ni Hayato na magsalita pero naunahan siya ni Amil na hindi sinangayunan ang hatol ni Claire kina Noah at Leo. Pilit na inaawat ni Hayato si Amil kaya natanong tuloy siya ni Claire kung sang-ayon ba umano siya kay Amil. Lakas loob naman niyang sinabi na sang-ayon siya sa mga sinabi ni Amil at hindi dapat mapatalsik kaagad sila Noah at Leo. Dahil dito ay hinamon tuloy siya ni Claire sa isang duelo at kung mananalo umano siya ay babawiin nito ang desisyon nito kina Noah at Leo. Kaagad naman itong tinanggap ni Amil kaya wala na siyang nagawa pa. Katapos ng entrance ceremony ay pinuntahan nila ni Amil ang isang professor ng eskwelahan na si Charlotte para kunin ang kanyang 100. Hindi nila akalain na nalaman kaagad ni Charlotte ang magaganap na duelo kaya sinabi ni Charlotte na dahil umano ito sa computer nitong si Liza na siyang nagkokontrol sa lahat ng bagay sa Little Garden. Katapos ay ibinigay na nito ang 100 na gagamitin ni Hayato. Pumunta din kaagad sila sa isang silid kung saan sila magsasanay ni Amil. Tinuruan siya ni Amil kung paano mapapa-activate ang kanyang 100 at sa isang subok lang niya ay napa-activate niya ito kaagad. Pinapanood pala sila ni Charlotte at sinabi na din ito ang tawag sa kanyang 100 na Flying Swallow. Katapos ay ina-activate na din ni Amil ang kanyang 100 na tinatawag na Arm Shroud. Bigla nitong inatake si Hayato at hindi makapaniwala si Hayato na madali lang niya itong nasangga. Muli itong umatake at sa pagkakataon na ito ay nagamit naman niya ang sobra-sobra niyang bilis na hindi niya na nakontrol. Tuwang-tuwa si Amil sa ipinapakita niya kaya nagpatuloy lang ito sa pag-atake. Nang matapos na sila ay kaagad na pinuntahan ni Hayato sa hospital ang nakababata niyang kapatid na si Karen. Pero dahil matatapos na ang visiting hours ay hindi din siya nagtagal dito. Pagkapasok niya ng kanyang silid ay nagulat siya nang makita na may nagbibihis dito. Kaagad siyang pinagbabato nito hanggang sa mapuruhan siya at mawalan ng malay. Nang magkamalay siya ay nagulat naman siya nang makita si Amil at dito lang niya nalaman na roommate pala sila. Kinabukasan ay nagkaharap na sila ni Claire para sa kanilang duelo. Bago magumpisa ang kanilang duelo ay sinabi ni Claire na hindi niya umano gagamitin ang kanyang full body armament. Isa itong taktika na iilang estudyante lang ang nakakagamit. Dahil dito ay parang sinasabi na din ni Claire na hindi niya ilalabas ang buo niyang lakas. Pagkaumpisa ng duelo ay biglang nagamit ni Hayato ang kanyang bilis dahilan para dumiretso siya kay Claire. Pagkabangon ni Hayato ay hindi niya sinasadya na mahawakan ang dibdib ni Claire. Sa galit ni Claire sa kanya ay paulit-ulit siya nitong inatake hanggang sa gamitin nito ang Alicetarian kaya mabilis siyang pinagamit ni Amil ng energy barrier. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa gamitin na ni Hayato ang isang teknik na natutunan niya. Ngunit nagawa lang itong masangga ni Claire at kaagad siyang ginantihan. Dahil hindi pa din sumusuko si Hayato ay inilabas na ni Claire ang kanyang Buster Cannon. Bigla namang may kakaibang naramdaman si Hayato na kaagad napansin ni Amil. Pagka-atake ni Claire ay nailagan lang ito ni Hayato at mabilis na sinugod si Claire na may kakaiba na sa mga mata nito. Sinubukan ulit ni Claire na gamitin ang kanyang Buster Cannon ngunit nagulat na lang siya na nakagamit ng full body armament si Hayato. Sa sobrang bilis ni Hayato ay napilitan na si Claire na gamitin na din ang kanyang full body armament. Paulit-ulit niyang inatake si Hayato hanggang sa masira na ang nilikhang barrier ni Hayato. Katapos ay kagad niya itong sinundan ng atake na nagdahilan para bumalik na sa normal si Hayato at bumagsak. Kagad itong nilapitan ni Amil na galit kay Claire dahil hindi nito sinunod ang sinabi nito na hindi niya gagamitin ang kanyang full body armament. Dumating dito si Charlotte para sabihin kay Amil na wala umanong kinalaman sa rules ng duelo ang sinabi ni Claire kaya panalo pa din dito si Claire. Ngunit ayon naman kay Claire na bagamat nanalo man siya base sa rules ay masasabi niya pa ding natalo siya sa duelo na ito. Dahil dito ay iminungkahi na lang ni Charlotte na gawing tabla ang resulta. Nang magkamalay na si Hayato ay nasa hospital na siya at kaharap si Claire. Dito niya na din nalaman na hindi na tinuloy ni Claire ang pagpapatalsik kina Noah at Leo. Gusto ni Claire na malaman ang totoo niyang katauhan dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang nagawa sa duelo nilang dalawa. Ngunit biglang dumating dito si Amil kaya nagpasya na lang itong umalis. Pagkabalik nila Hayato at Amil sa kanilang dormitoryo ay niyaya ni Amil si Hayato sa Central. Pagkadating nila sa Central ay napansin ni Hayato na pinagtitinginan sila ng mga estudyante at ibang mga tao dito. Ito pala ay dahil sa ginawa niya nung duelo nila kahapon ni Claire. Ilang sandali lang ay tinawagan siya ni Karen na nalaman na din ang tungkol sa duelo. Gusto nito na makipagkita sa kanya kaya kaagad itong pumunta sa kinaroroonan nila. Dahil magtatanghalian na din ay nagpasya sila na pumunta sa isang cafeteria para kumain. Ilang sandali lang ay dumating naman dito si Claire kasama sila Erica at Liddy at ang assistant nito na si Chris. Inalok nito si Hayato na sumali sa selections on special unit under ng Student Council.
Bilang miyembro nito ay magsasagawa siya ng mga misyon na katulad ng isang full-fledged slayer mula sa Warslarn headquarters na siyang nagmamanage ng Little Garden. Gusto din ni Emil na sumali dito kung sasali man si Hayato, ngunit ayon kay Liddy ay hindi pa umano siya pasok sa kwalifikasyon para maging miyembro nito. Dahil dito ay hinamon niya si Liddy sa isang duelo na tinanggap naman kagad ni Liddy. Nang i-activate niya ang kanyang 100 ay nagulat si Claire na isa din itong dragon type. Habang naglalaban na silang dalawa ay bigla naman nilang narinig ang tunog ng sirena. Ito pala ay senyales na may namataan ng mga savage sa Sway Island. Dahil dito ay nagpa siya si Liddy na ihinto ang kanilang duelo ni Emil para harapin ang mga savage. Bago sila makaalis ay dumating dito si Charlotte para imungkahi kay Claire na isama sila Hayato at Emil sa misyon na ito. Dumaan muna sila sa headquarters para alamin ang eksaktong kinaroroonan ng mga savage at para na rin makapagplano. Minabuti ni Claire na mauna muna silang tatlo nila Erica at Liddy para maipakita kina Hayato at Emil kung paano nila lalabanan ang isang savage. Pagkaumpisa ng kanilang misyon ay naunang bumaba si Erica para punteryahin ang mata ng unang savage na haharapin nila. Katapos ay bumaba na din sila Claire at Liddy at pinagtulong-tulungan nilang tatlo ang savage na ito. Dahil nakita na nila Hayato at Emil ang ginawang pakikipaglaban ng tatlo ay bumaba na din sila para harapin ang isa pang savage. Matapos itong atakihin ni Emil ay pinunterya naman ni Hayato ang ulo nito. Katapos ay inatake ito muli ni Emil at dito na nila ito tuluyang natalo. Kasalukuyan namang nilalabanan nila Claire ang isa pang savage. Matapos itong magapos ni Erica ay nahila siya nito at nagawang mapuruhan si Liddy na may balak sanang umatake. Dahil dito ay parehas tuloy silang nabigyan ng matinding pinsala. Pagkadating dito nila Hayato at Emil para sana tumulong ay pinigilan lang sila ni Claire at dito na nito inactivate ang kanyang full body armament. Sabay silang umatake ng savage at napansin niya ang pagbaba ng kanyang enerhiya na siyang epekto pa nung nilabanan niya si Hayato. Pagkaatake muli sa kanya ng savage ay mabilis siyang iniligtas ni Hayato. Pagkababa nila ay inatake sila kagad ng savage at dahil hindi sila pwedeng umilag sapagkat mapupuruhan ng air traffic control tower sa likod nila ay napilitan silang lumikha ng barrier. Matapos nila itong masangga ay umaksyon na din si Emil para labanan ng savage. Hanggang sa mapuruhan siya at dito na nalaman ni Hayato na isa pala siyang babae. Nang makita nito ang peklat niya sa dibdib ay dito na din ito naalala ang pangalan ng babae na palagi niyang napapanaginipan na siyang si Emilia. Mabilis niyang iniligtas si Emil at kumbinsido na siya na ito ang kaibigan niyang si Emilia na hindi na din naitanggi pa ni Emil. Ilang sandali lang ay muli na naman niyang na-activate ang matindi niyang kapangyarihan pero napansin kaagad ni Emilia na nawalan ulit siya ng kontrol sa kanyang sarili. Dahil dito ay nagpa siya na si Emilia na halikan siya dahilan para bumalik siya sa katinoan. Kaya pagkaatake muli ng savage ay natapatan niya ito ng kanyang sandata at matagumpay niya din itong napuruhan. Sa sobrang panghihina ay mabilis siyang inalalaya ni Emilia. Hindi naman makapaniwala si Claire sa mga nakikita niya kay Emilia. Dahil alam na nila na isang babae si Emilia ay kailangan na din ito na lumipat na ng silid pero sinabihan pa din umano siya na ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang lalaki. Nakiusap naman si Hayato na sabihin sa kanya ang mga nalalaman ni Emilia simula nung mawalan umano siya ng iilan niyang memorya matapos ang pag-atake sa kanila ng savage nung araw na iyon. Inumpisahan ni Emilia na sabihin ang tungkol sa tinatawag na variant. Ayon kay Emilia ito yung mga tao na naapektuhan ng virus matapos atakihin ng savage katulad ng nangyari sa kanya. At dahil sinipsip umano ni Hayato ang kanyang dugo nung mga oras na iyon ay nahawa na din ito ng virus kaya isa na din itong variant. Halos lahat ng tao ay nasasawi matapos ang pagsipsip ng dugo ng isang nahawaan na ng virus at dahil sinuwerte si Hayato na mabuhay ay nagkaroon siya ng napakataas na 100 score. Makalipas ang ilang araw ay napagpasyahan ng management na humahawak sa singer na si Sakura na ituloy na ang naudlot nitong concert sa Sway Island. Dahil ang Little Garden ang nakatalaga para sa seguridad ni Sakura ay sinabihan ni Shuffle si Claire na gusto umano ni Sakura na maging bodyguard si Hayato. Ilang sandali lang matapos ang kanilang pagsasanay ay ipinatawag na siya ni Claire. Bukod sa ipinaalam sa kanya ang hiling ni Sakura ay ipinakita din sa kanya ang napag-alaman na 4 pang savage na kasama ng 3 savage na nakalaban nila nung isang araw. Sinasabing na shutdown ang mga ito bago pa maglandfall ngunit ayon kay Erica ay isang labi pa lang ang nakikita nila kaya may posibilidad na buhay pa ang 3. Hindi naman nagdalawang isip si Hayato na tanggapin ang misyon pero may isang pabor siyang hiningi. Alam niyang fan ni Sakura si Karen kaya humiling siya ng isang concert ticket para sa kanyang kapatid. Dahil dito ay tuwang-tuwa si Karen matapos itong sabihin sa kanya ni Hayato. Sumapit na ang araw ng pagdating ni Sakura sa Sway Island at nakasama ni Hayato si Liddy para sumalubong dahil ito ang maghahatid sa kanila sa hotel. Pagkapasok nila sa silid ng hotel ay dito na inalok ni Sakura si Hayato sa isang kasal. Nakita pala ni Sakura ang ginawa niyang pakikipaglaban sa savage kaya naging interesado ito sa kanya. Inisa-isa ni Sakura ang kanyang mga naiisip para sa kanila ni Hayato. Dahil dito ay gumawa ng paraan si Hayato para tumigil ito at nagtagumpay siya dito. Makalipas ang ilang oras ay sinamahan naman niya ito sa isang party. At katapos ay pinuntahan na din nila ang lugar na paggaganapan ng concert. Dito lang niya nalaman na may 100 din pala si Sakura at tinatawag itong fairy tale. Nandito din pala sila Charlotte para mag-assist kay Sakura dahil na din sa paggamit nito ng 100 habang isinasagawa ang concert. Kinagabihan ay may isang grupo naman ang nakamatsyag sa di kalayuan ng Sway Island na may pinaplanong gawin sakaling matapos na ang concert. Ito ay sila Croven, Nokri at Neset na pare-pareho ding mga variant. Kinabukasan ay ipinatawag ni Claire si Hayato para ipaalam dito ang balita mula sa headquarters tungkol sa pagkawala ng variable stone sa concert venue. Plano sana itong gamitin ni Sakura sa kanyang pagtatanghal at sinasabing ninakaw ito nung kasagsagan ng pag-atake ng mga savage. Dahil may posibilidad pa din na muling bumalik ang magnanakaw ay ipinaalala nila kay Hayato na bantayang mabuti si Sakura. Katapos dito ay nakipagkita naman si Hayato kay Emilia na sinadya pang pumunta dito para magkita sila. Pumunta muna sila sa mall para makapagpalit si Hayato ng kanyang suot.
Pagkadating nila sa plaza ay naisip ni Emilia na kumuha muna ng kanilang maiinom. Biglang tumawag kay Hayato si Claire para ipaalam sa kanya na nawawala umano si Sakura sa silid nito. Dahil dito ay naatasan siya na hanapin ito pero matapos lang ang kanilang usapan ay may biglang umagaw sa kanyang cellphone at ito pala ay si Sakura. Gusto lang pala nito na makipagkita sa kanya para isama siya sa isang lugar na gusto nitong puntahan. Naisip niya kagad si Emilia at dahil alam niyang magiging problema kung makita ito ni Sakura ay nagpasya na lang siyang samahan si Sakura at ite-text niya na lang si Emilia. Makalipas ang ilang minuto na biyahe ay nakarating na sila sa sinasabing lugar ni Sakura at ito pala ay sa Sway Grand Canyon. Gusto nito na pasalamatan si Hayato sa pagliligtas sa buong isla dahil sa mga alaala niya dito kasama ang kanyang ina. Katapos ay ipinarinig nito ang isang kanta na ayon kay Hayato ay palagi din kinakanta ng kanyang kapatid. Kaya nagtaka si Sakura dahil ginawa umano ito ng kanyang ina at hindi niya ito basta-basta pinaparinig sa iba. Pero nang malaman niya ang pangalan ng kapatid ni Hayato ay dito niya na naalala na nagkita-kita na pala sila dati nung araw din na sinalakay ang kanilang lugar ng Savage. Dahil naiparinig niya ito kina Hayato at Karen kaya alam itong kantahin ni Karen. Dito na din siya nagsimulang magkwento ng mga nangyari sa kanyang buhay matapos ang araw na iyon. Matapos siyang kunin ng kanyang ama ay naging masakitin na siya at napaisip kagad si Hayato na parang kagaya ito kay Karen. Hanggang sa tinurukan umano siya ng bakuna na nilikha mula sa Savage Fluids. Bagamat gumaling siya sa kanyang sakit ay madaming bata naman ang nasawi dahil sa bakuna na ito. Sa utos ni Vitaly na siyang direktor ng laboratorio ay ipinagpatuloy ang pagturok sa mga bata na nakaligtas sa bakuna na ito dahil layunin pala ni Vitaly na gawing slayers ang isang normal na tao. Dahil dito ay hindi nakokontrol minsan ng ibang bata ang kanilang sarili pero tuwing kumakanta siya ay kumakalma din ang mga ito. Ngunit gayon pa man ay unti-unti pa ding nasawi ang mga kasamahan niya hanggang sa siya na lang ang matira at mailigtas nila Charlotte. Matapos niyang magkwento ay dito na din nabanggit ni Hayato na isa din siyang variant na kagaya niya. Natuwa naman siya kagad matapos itong marinig dahil madami pala ang pagkakapareho nilang dalawa. Dahil paggabi na din ay nagpasya na silang bumalik na ng hotel. Habang nasa biyahe na sila ay bigla na lang may umatake sa sinasakyan nila. Ito pala ay kagagawa ng isang savage na muling umatake dahilan para bumaliktad na ang kanilang sinasakyan. Mabilis na nagsilabasan ang mga pasahero at nilabanan naman ni Hayato ang savage. Pero dahil hindi niya suot ang kanyang variable suit ay nahihirapan siyang makipaglaban. Dito na nagpasya si Sakura na tumulong para magsilbing depensa. Kaagad na inatake ni Hayato ang savage at nagawa niya na itong matalo. Ngunit ilang sandali lang ay may isa na namang savage ang dumating dito. Sinubukan ni Sakura na sanggain ang atake nito ngunit hindi niya ito kinaya. Dito na nagsidatingan sila Fritz, Risha at Emilia para tulungan sila. Pinagtulong-tulungan nilang tatlo na atakihin ang savage ngunit nang tatapusin na sana ito ni Emilia ay nasanggalang ang kanyang atake at dito na nila napansin na nagre-regenerate pala ang savage na ito. Isa pala itong regenerator type savage kaya sinabihan ni Emilia sila Fritz at Risha na alalayan siya para maputol niya ang mga kamay nito at si Hayato naman ang naatasan para tumapos na dito. Matagumpay na naputol ni Emilia ang mga kamay nito ngunit mabilis lang itong mag-regenerate kaya bigo si Hayato na iligpit ito. Nang biglang sumigaw si Sakura ay nag-respond dito ang savage. Sumugod muli si Hayato ngunit biglang dumating dito si Kroven para atakihin siya. Pagka-atake ng savage sa mga civilian ay sinangga naman ito ni Nokri at katapos ay dito na umaksyon si Neset para iligpit na ang savage. Paulit-ulit pa niya itong inatake at dahil nababahala si Risha sa mga savage fluids na tumitilapon sa kanya ay susubukan sana siyang pigilan ito ngunit mabilis namang umaksyon si Nokri para pigilan si Risha. Dahil dito ay napilitan na sila Fritz at Emilia na makipaglaban habang si Hayato naman ay muling inatake ni Kroven. Muling naalala ni Hayato ang sinabi ni Claire tungkol sa kumuha ng variable stone at may kutob siya na ang mga ito ang salarin. Ilang sandali lang ay dito niya na napagtanto na isa ding variant ang kalaban niya. Nang mapansin ni Emilia na nahihirapan na si Hayato ay kaagad nitong inatake si Kroven. Napansin ni Kroven ang ginawang pagbabago ng sandata ni Emilia kaya naisip niya na parang kapareho ito kay Neset. Matapos makuha ni Neset ang dalawang savage cores ay dito lang nalaman nila Emilia na ito pala ang sadya nila Kroven dito. Nalaman din nila ng mga tauhan ni Vitaly ang mga ito at katapos ay kaagad na nagsialisan ang mga ito. Nang makausap nila si Claire ay nabanggit nito sa kanila na tinatawag ng mga hunters ang kanilang nakalaban. Mga slayers din sila pero parte ng mga illegal organizations. Nang matanong nila Emilia kung bakit kinukuha ng mga ito ang Savage Core ay sinagot ito ni Charlotte na dahil halos kapareho din ang molecular structure nito sa Variable Stone. Ibig sabihin ay halos kasing halaga lang din ito ang Variable Stone. Makalipas ang ilang araw ay sumapit na din ang araw para sa inaabangan ng karamihan na concert ni Sakura. Bago matapos ang concert ay nagpasya si Sakura na kantahin na ang kanta na nilikha ng kanyang ina para sa kanya. Dahil dito ay nalaman na din ni Karen na si Sakura pala ang bata na nakilala nila dati. Isang araw ay isinama sila ni Claire sa isang beach resort para mag-relax matapos ang isinagawang misyon sa naging concert ni Sakura. Habang nagkakasiyahan sila ay dumating dito ang isang helicopter na may crest ng Warslarn. Bumaba mula dito ang CEO ng Warslarn at kapatid ni Claire na si Juder. Gusto umano niya na makita ang mga future slayers ng Warslarn lalong-lalo na si Hayato. Dahil ito ang rising star ng Little Garden at nagtataglay ng divine blood na hindi masyadong narinig ni Hayato. Alam din ito ang totoong katauhan ni Emilia pero sumakay na lang din siya sa pagpapanggap ni Emilia. Katapos ay pinasakay niya si Claire sa helicopter para isabay pabalik ng Little Garden. Nang makabalik na silang lahat sa eskwelahan ay nakatanggap ng mensahe sila Hayato mula kay Claire na pinapapunta sila sa Student Council Office. Kasama din sa ipinatawag nito sila Fritz at Risha at pinag-usapan nila ang tungkol sa anti-savage cleanup operation. Dito na din nalaman nila Fritz at Risha na opisyal na din silang miyembro ng selections katulad kina Hayato at Emilia na labis ikinatuwa ni Risha. Pagkalabas nila ay kinausap naman ni Juder si Hayato at pinasama ito.
Pupuntahan umano nila ang silid kung saan nakalagay ang power source ng Little Garden. Ang pagkakaalam ni Hayato sa power source ng Little Garden ay ang nuclear fusion reactor, ngunit ayon kay Juder ay base lang ito sa nakasulat sa papel. Pagkadating nila sa silid na tinutukoy ni Juder ay nakita ni Hayato dito ang isang kapsula na nagliliwanag na may nakasilid na isang babae. Ito pala ay si Liza na siyang nabanggit dati ni Charlotte sa kanya. Nalaman din niya na kapatid ito nila Juder at Claire at ang kauna-unahang Slayer at Varian. Biglang dumating dito si Claire na galit kay Juder dahil sa pagpapakita nito sa iba kay Liza. Dito na sinabi ni Juder ang tungkol sa divine blood ni Hayato na posibleng makagising kay Liza. Pinahawak nito si Hayato sa kapsula para subukan na gisingin si Liza. Ilang sandali lang matapos itong hawakan ni Hayato ay nagsimula ng mag-react ang kapsula, ngunit hindi pa din nagising si Liza. Nabanggit na din ni Juder ang isang tao na nagnanais na makuha si Liza at nagngangalan itong Vitaly. Balak niyang madakip ito kaya kailangan niyang makausap ang mga tauhan nito o ang mga hunters. Pagkalabas nila dito ay sinabihan ni Claire si Hayato na hindi ipagsabi kahit kanino ang kanyang mga natuklasan. Sumapit na ang araw para sa pag-uumpisa sa isasagawang anti-savage cleanup operation. Habang nasa biyahe sila ay ipinakita ni Claire ang mapa na paggaganapan ng operasyon at ito ay sa bundok malapit sa Tianquan City. Pagkadating nila sa lugar ay may isang babae dito ang biglang yumakap kay Emilia. Ito pala ay si Claudia mula sa Gudenberg na tinatawag si Emilia na princess. Kaya dito na nalaman ni Hayato na isa palang prinsesa si Emilia ng Gudenberg. Gusto ni Claudia na kung matapos na ang kanilang misyon ay sabay umano silang babalik ni Emilia sa Gudenberg. Ngunit wala nang balak pa si Emilia na bumalik dito dahil mas gusto umano niyang makasama si Hayato. Dahil dito ay hinamon ni Claudia si Hayato sa isang duelo at ang mananalo umano sa kanila ang siyang makakakuha kay Emilia. Ginanap ang kanilang duelo sa malapit na dojo at tanging normal na sandata lang ang kanilang gagamitin. Pagkaumpisa ng duelo ay paulit-ulit na umatake si Claudia, ngunit hindi ito makatama kay Hayato. Hanggang sa magawa ni Hayato na maputol ang sandata nito dahilan ng mabilis na pagkatalo nito. Kinagabihan ay nagpasya sila Hayato at Emilia na mamasyal muna. Hindi nila alam na nakasalubong na pala nila sila Croven na may misyon din sa lugar na ito. Kinabukasan ay sinimulan na nila ang pagtuligsa sa mga savage. Nahati sila sa iba't ibang grupo at nakasama ni Hayato sa grupo sila Emilia, Claire, Erica at Claudia. Pagkaumpisa ng operasyon ay mabilis lang nilang natatalo ang mga savage na nakikita nila. Hindi naman nila alam na pinagmamatyagan lang pala sila ng tatlong hunters. Kinagabihan ay nahati ang grupo nila Hayato para sa palitan ng magbabantay. Gusto sana ni Emilia na makasama si Hayato sa pagbabantay, ngunit pinili ni Claire si Erica na maging kapareha niya. Makalipas ang ilang oras ay sila Hayato naman ang nagbantay para makapagpahinga sila Emilia at Erica. Dahil napapansin ni Claudia na parang may gusto si Claire kay Hayato ay nakaisip ito ng plano para mapagsama silang dalawa. Nabanggit niya na may namataan umano siyang parang anino ng isang savage sa di kalayuan at sinabihan sila Claire at Hayato na tingnan ito habang babantayan niya muna sila Emilia at Erica. Sa pamamagitan nito ay mas magiging malapit ang mga ito sa isa't isa kaya magkakaroon na siya ng pagkakataon para maisama si Emilia sa kanilang kaharian. Pagkadating nila Hayato sa itinurong lugar ni Claudia ay nakita nila kaagad ang savage at mabilis nila itong iniligpit. Hindi naman makatulog si Emilia kaya lumabas siya ng tent at nalaman niya na magkasama sila Hayato at Claire. Dito na sinamantala ni Claudia ang pagkakataon para ipamukha kay Emilia na hindi umano mapagkakatiwalaan si Hayato. Ngunit kahit anong sabihin nito ay hindi pa din ito mapapayag si Emilia na bumalik ng Gudenberg. Habang nasa lawa sila Hayato para makapaglinis ng katawan si Claire ay napag-usapan nila ang tungkol kay Liza. Dito na naikwento ni Claire lahat kung paano naging variant si Liza at bakit hindi pa din ito nagigising mula sa pagkakatulog. Naging variant pala si Liza dahil sa kagagawa ng kanilang ina na si Linus. Ito ay para gamitin si Liza sa digmaan at sa inaasahan nila ay nagkaroon nga ito ng kakaibang talento bilang isang Slayer. At sa kalagayan nito ngayon ay dahil naman ito sa biglang nailabas nito ang kanyang forbidden power para iligtas siya sa isang savage at simula ng araw na iyon ay hindi na ito nagising muli. Ngunit gayon pa man ay naging power source naman ito ng Little Garden at alam niyang ito ang nagsisilbing trump card ng kanyang kuya. Kaya pinili niyang maging captain din ng Little Garden para mamatyagan ang mga kilos ng kanyang kuya dahil ayaw niyang gamitin ito na parang isang kasangkapan lang ang kanilang kapatid. Nang paalis na sila dito ay nakatanggap ng tawag si Hayato mula kay Zaid ng Squad D para ipaalam sa kanila na inatake ang mga ito ng tatlong hunters. Ilang sandali lang ay nakita naman nila ang signal flare mula sa kinaroroonan nila Fritz. Dahil dito ay naatasan ni Claire si Hayato na balikan sila Emilia at pupuntahan naman umano niya sila Fritz. Kasalukuyan na din palang inaatake ang mga ito ng tatlong hunters at dahil sa lakas ng mga hunters ay nabugbog lang silang lahat kasama na si Libby. Nang ililigpit na ni Croven si Libby ay biglang dumating dito si Claire para atakihin sila. Sinabihan sila nito na sumuko na at kung magbibigay sila ng impormasyon tungkol kay Vitaly ay masisigurado ang kanilang kaligtasan. Ngunit hindi sila nakinig dito at sinubukan ni Nokri na umatake pero wala itong nagawa sa lakas ng full body armament ni Claire. Bigla namang tumulo ang malakas na ulan kaya nasabi ni Croven na nasa kanila pa din ang swerte. Ginaya ni Neset ang sandata ni Nokri at sabay silang umatake pero ang mga kanin ni Claire ang pinunterya nila. Katapos ay mabilis na nakalapit si Croven kay Claire kaya hindi na ito nakailag pa. Nang ililigpit na nito si Claire ay bigla naman itong inatake ni Erica at nandito na din sila Hayato at ang iba para pigilan sila Nokri at Neset. Ngunit nang makawala si Croven kay Erica ay mabilis ding nakawala sila Nokri at Neset. Nilabanan ni Emilia si Nokri hanggang sa magawa niya na mapatulog ito. Katapos ay mabilis naman niyang sinugod si Neset para wasakin ang sandata nito. Nang susubukan na nito na gayahin ang kanyang sandata ay hindi niya ito hinayaan. Habang patuloy ang ginagawang pag-atake ni Croven kay Hayato ay biglang nakita ni Hayato ang mga nakaraan nila Croven.
Ang mga paghihirap na dinanas nila bilang mga alipin hanggang sa magawa nilang makatakas at dito na nila nakilala si Vitaly. Ngunit katulad ng pangarap ni Kroven, bakit gusto nitong manalo ay may sariling rason din si Hayato para manalo, kaya nagawa niyang ma-activate ang kanyang full body armament. Paulit-ulit niyang inatake si Kroven hanggang sa mapabagsak niya ito. Ilang sandali lang ay bigla na lang nagpakita dito ang isang Dragonfly Savage. Ibinalik ni Kroven kay Claire ang mga 100 na nakuha nila, ngunit bilang kapalit ay gusto niya na sila ang kukuha sa core ng Dragonfly Savage. Pagka-atake niya dito ay mayroon pala itong gamit na wide area barrier. Kahit anong atake niya dito ay hindi niya ito mabasag hanggang sa gantihan na siya nito. Mabilis siyang sinalo ni Hayato at nakiusap siya dito na tulungan sila Nopri at Neset na talunin ang Dragonfly Savage. Para mabasag ang barrier ay naisip ni Erika na baka magawa nila ito kung lahat ng Slayers ay sabay-sabay na umatake. Bigla silang kinausap ni Charlotte at base umano sa kalkulasyon ni Liza ay malaki ang posibilidad na mababasag nga nila ito. Dahil dito ay kinausap ni Claire ang lahat ng mga Slayers para maghanda sa pag-atake. Sa hudyat niya ay sabay-sabay silang umatake hanggang sa matagumpay na nilang mabasag ang barrier. Katapos ay kaagad na sumugod si Hayato at sa isang atake lang niya ay nagawa niya kaagad na matalo ang Dragonfly Savage. Pagkabagsak niya sa lawa ay mabilis namang umaksyon si Emilia para tulungan siya. Katapos ng kanilang misyon ay dinala din nila Claire ang 3 hunters papuntang Little Garden sa utos ni Juder. Katulad kay Erika ay nababahala din siya sa kung ano ang binabalak ng kanyang kuya. Nalaman din kaagad ni Vitaly na hindi na babalik pa sa kanya sila Kroven. Ngunit gayon pa man ay may nakahanda na pala ito para sa susunod nitong plano. Sinimulan niya ito sa paghahanap ng isang Slayer na pwedeng tumulong sa kanya na maisakatuparan ito at ang napili niya ay si Wendy. Binabantayan naman ni Emilia si Hayato na hindi pa din nagkakamalay. Biglang dumating dito si Karen kasama si Sakura at ilang sandali lang ay nagkamalay na din si Hayato. Nang maging maayos na ang pakiramdam nito ay kaagad silang nakipagkita kay Claire. Napag-usapan nila dito ang kasalukuyang kalagayan ng 3 hunters. Dahil sa impormasyon na naibigay ng mga ito ay natunto na din ng Warsworn Headquarters ang laboratorio ni Vitaly, ngunit wala na dito si Vitaly. Dahil dito ay posibleng nakaaligid lang ito kung saan-saan, kaya humingi na din ng tulong si Claire sa ibang Slayers sa iba't ibang panig ng bansa para sa seguridad sa magaganap na Gardens Festa. Kaya dito na dinalaman ni Hayato na may magaganap palang school festival at magtatanghal din dito si Sakura. At dahil bukas sa publiko ang Gardens Festa ay nag-order na din sila ng dagdag na mga automatic cleaning robots. Makalipas lang ang ilang oras ay dumating na din dito ang ibang mga Slayers at kasama din pala dito si Claudia na kaagad lumapit kay Emilia. Nandito din si Wendy na naging malapit kina Risha at Fritz dahil sa pagsasama nila sa nakaraang misyon. Pagsapit ng hapon ay binisita ni Hayato si Karen sa hospital at nakita niya dito si Sakura. Nagtaka siya dahil hindi ito papunta sa silid ni Karen. Nang binuksan niya ang silid na pinasukan nito ay nagulat siya nang makita din dito sila Karen at Charlotte. Nagsasanay pala si Karen sa pagkanta dahil kakanta din siya sa concert ni Sakura. Nag-aalala naman si Hayato sa kanyang kalagayan kaya ipinakita niya na ang 100 na ibinigay ni Charlotte na may pangalang Divine Card. Sa pamamagitan ng 100 na ito ay magagawa niya na ding tumalon at lumipad para makasabay kay Sakura. Kinabukasan ay nagsimula na ang Gardens Feste kaya nakaalerto na din ang mga Slayers. Bago magumpisa ang concert nila Sakura ay binisita muna ni Hayato si Karen sa backstage. Ilang sandali lang ay dumating din dito si Juder para magbigay ng mensahe kina Sakura at Karen. Makalipas ang ilang minuto na mag-umpisa na ang concert ay pinalitan ni Wendy ang magbabantay sa entrance. Dahil kontrolado na siya ni Vitaly ay madali lang nakapasok dito si Vitaly. Sinamahan niya din ito papunta sa loob ng isang gusali at dito na siya pinatulog nito. Kaya habang abala sila Hayato sa panonood ng concert ay hindi nila alam na nasa loob na pala ng eskwelahan si Vitaly. Nang itapon nito ang kanyang sigarilyo ay kaagad itong nilapitan ng automatic cleaning robot at parang may kakaiba na ang nangyari dito. Ilang sandali lang ay nalaman na nila Claire ang nangyari kay Wendy. Habang nakabantay sa labas sila Erika ay naalerto sila nang makita ang robot na anyong bubuyog. Sinubukan nilang alamin kung sino ang nagkokontrol dito at dahil walang may sumagot ay nagpasya na si Erika na hulihin ito. Ngunit nang mahuli niya na ito ay bigla na lang itong sumabog. Katapos ay nakita nila ang isa pa nito na balak pasabugin ng electrical relay pero buti na lang ay mabilis itong napigilan ni Risha. Dito na sila nakaramdam ng sunod-sunod na pagsabog na nagdahilan sa pagkawala ng kuryente sa iba't ibang gusali. Nalaman nila Chris na pinupunterya pala ng mga robot na ito ang mga relays. Ipinalam naman nila Noah at Leo kay Claire ang nadiskubre nila na kung saan ay nagiging bubuyog ang mga automatic cleaning robots. Dahil dito ay kaagad na pinashutdown ni Claire ang mga ito. Katapos ay nalaman din nila mula kay Erika na may mga variable stones ang mga bubuyog. Dito na naisip ni Claire ang posibilidad na si Vitaly ang may kagagawan nito na sinang-ayunan naman ni Charlotte. Dahil dito ay nagpasya na si Claire na ipatigil ang Gardens Festa para mailikas ang mga sibilyan. Kaya habang patuloy na nilalabanan nila Erika ang mga bubuyog ay inuumpisahan na din ang paglikas sa mga sibilyan. Ilang sandali lang ay namataan nila Claudia ang isang aircraft na papalapit sa kanila hanggang sa banggain nito ang Little Garden. Nagsilabasan mula dito ang maraming mga savage at napansin kaagad nila Claudia na walang mga core ang mga ito. Nang makita ito ni Charlotte ay tinawag niya ang mga ito na mga replicants. Ito ang bunga ng patuloy na pangungulekta ni Vitaly ng mga variable stones at mga savage core. Kaagad na inatasan ni Claire si Lydie na pamunuan ang pagtuligsa sa mga replicants at si Erika naman sa mga bubuyog. Pagkadating dito nila Hayato at Emilia ay muli silang nakadetect ng bagong aircraft na papalapit sa kanila. Kahit anong pagpapasabog nila dito ay hindi pa din ito sumabog hanggang sa mahulog ito sa barrier. Nagsilabasan din mula dito ang maraming replicants ngunit may kasama palang higanting replicant dito. Dahil sa patuloy na pagbaba ng tibay ng barrier mula sa pag-atake ng mga replicants ay nagpasya na si Claire na lumabas para harapin ang mga ito.
Pero kagad siyang pinigilan ni Chris dahil kailangan umano siya para magsilbing commander sa mga Slayers na nakikipaglaban sa labas. Kaya sinabihan siya ni Hayato na sila na umano ang lalabas sa barrier para harapin ang mga replicants. Kasabay nito ang pangako nito sa kanya na gagawin nito ang lahat para mailigtas ang Little Garden. Pinuntahan naman ni Vitaly ang silid na kinaroroonan nila Kroven para patulungin ang mga ito sa ginagawa niyang pag-atake sa Little Garden. Ayaw sana ni Kroven na sumunod sa kanya dahil sa pangako umano niya dati na wala silang idadamay ng mga inosenteng tao. Dahil dito ay napilitan na lang siya na gamitin ang isang device na naglalabas ng tunog na sobrang sakit sa tenga nila Kroven. Ilang sandali lang ay dumating dito si Maymay at nilabanan si Vitaly. Bagamat napabagsak na ito ay hindi naman niya inaasahan na aatakihin siya nito mula sa likod. Kaya wala na siyang nagawa pa para pigilan sila Kroven na sumama kay Vitaly. Nang makalampas sila sa Sector 9 ay naisip kagad ni Claire na papunta sila sa Sector 11 kung saan ang kinaroroonan ni Liza. Biglang tumawag sa kanya si Juder para ipaalam sa kanya na ito na umano ang bahala kay Vitaly. Nahulog naman si Nokri sa patibong na nakaabang sa isang pinto kaya kagad itong bumagsak. Dahil sa pag-aalala nila Kroven ay ayaw sana nilang magpatuloy pa kaya muling ginamit ni Vitaly ang kanyang device. Biglang dumating dito si Maymay at nagpalitan sila ni Vitaly ng putok hanggang sa mapuruhan siya sa hita. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Vitaly para makatakbo. Pagkadating niya sa Sector 11 ay nagulat siya nang magpakita dito si Juder. Dati pala silang magkasintahan at balak niyang makapaghiganti kay Juder sa pamamagitan ng pagwasit kay Liza dahil ginamit lang umano siya nito. Habang patuloy na nilalabanan nila Hayato at Emilia ang mga replicants ay naglabas ang higanteng replicant ng tunog na tanging mga Slayers lang ang naaapektuhan. Dahil dito ay hindi makakilos ng maayos ang lahat ng mga Slayers. Nang pinaputukan na ni Vitaly ang kapsula ay nagtaka siya na hindi man lang ito nabasag. Paulit-ulit niya itong sinubukan hanggang sa magulat na lang siya nagising na pala si Liza. Ayon kay Juder ay dahil umano ito sa nag-react si Liza sa mga kanta ni Sakura. Kaya dito niya na din inamin ang paggamit niya kay Vitaly. Sa galit ni Vitaly ay pinaputukan siya nito ngunit sinangga ito ni Liza. Dito niya na sinamantala ang pagkakataon para paputukan si Vitaly dahilan ng pagkasawi nito. Nang papabalikan niya na si Liza sa kapsula ay sinabi ni Liza na meron pa umano siyang gagawin. Pinuntahan niya sila Sakura at Karen para sabihan ng mga ito na kumanta. Katapos ay pinagaling niya din ang mga paa ni Karen para muli itong makatayo. Nang maglaho na siya ay kagad na sinunod nila Sakura at Karen ang sinabi niya. Dahil dito ay nakancel nila ang tunog na inilalabas ng replicants kaya muli silang nakagalaw ng normal. Pagkabangon ni Hayato ay dito niya na ginamit ang kanyang full body armament. Pagkaatake niya ay nagawa niyang mapabagsak ang higanteng replicant pero naubos naman ang kanyang enerhiya. Akala ng lahat ay tuluyan ng natalo ang replicant ngunit ilang sandali lang ay muli itong bumangon. Pagkaatake nito ay biglang dumating dito sila Kroven para sanggain ito. Muli itong umatake sa kanila at dito na ito nilabanan ni Kroven ng mag-isa hanggang sa makuryente siya. Sa kagustuhan ni Neset na mailigtas si Kroven ay kinopya niya ang replicant at kagad itong niligpit. Ngunit nawala na siya ng kontrol sa kanyang enerhiya at ayon kay Charlotte na kung magpatuloy ito ay posibleng maging sanhi ito ng napakalakas na pagsabog. Habang wala pa ding malay si Hayato ay kinausap naman siya ni Liza para gisingin. Nakiusap ito sa kanya na iligtas niya umano ang Little Garden. Kaya bago pa man magawa ni Claire ang kanyang pinaplano ay nagawa pa siyang pigilan ni Hayato. Nagpa siya si Hayato na siya ang haharap kay Neset at kagad na inactivate ang kanyang full body armament. Sinubukan niya muna itong kausapin ngunit dahil sa galit nito sa mga Slayers ay inatake siya nito. Pagkaatake nito muli ay biglang dumating dito si Emilia para sanggain nito. Ilang sandali lang ay napansin nila na bibigay na ang katawan ni Neset kaya dali-dali itong inatake ni Hayato. Dito na nabalik sa katinoan si Neset at tuluyan na itong nailigtas ni Hayato. Habang pinagmamasdan ni Claire sila Hayato ay bigla naman niyang narinig ang boses ni Liza na nagpasalamat din sa kanya sa pagprotekta sa Little Garden. Kinagabihan habang magkasama sila Hayato at Emilia ay naabutan sila nila Lily. Kasama din ng mga ito si Claudia na galit na naman kay Hayato at paulit-ulit na binanggit ang Princess Emilia. Dahil dito ay napilitan na si Emilia na aminan sa lahat na isa siyang babae at prinsesa ng Gudenberg. Dito na nagtatapos ang huling episode ng 100.